Today guys, meron na naman tayong client na magpapacoding ng kanilang expander. Napapadalas tayong bisitahin ng mga expander owners. Kasi nga naman, yung mga expander, inirelease ng kasa na walang auto lock. Kaya tuloy yung ibang nag-aalala para sa safety nila, pumupunta sa atin para magpa-e-tax coding. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang nagagawa ng e-tax coding, ito ipapakita namin sa inyo sa video. Yung expander nga pala ni ma'am is a 2019 expander GLS. So lahat ng expander from 2019 to 2025 is wala itong auto lock. Pero pwede natin yung malagyan nang wala tayong kinakabit na external device, kaya wala tayong puputulin na wires. Kung tatanungin nyo naman ako kung nabovoid ba ang warranty kapag nagpa-e-tax coding, well, based na rin sa mga previous client ko na nagpa-e-tax coding sa akin, before sila pumunta sa akin is nagpa-e-tax coding sila sa kasa. Kaso sinasabi ng kasa na hindi daw po sila gumagawa ng ganon. In the end, sa akin pa rin sila nagpa-e-tax coding, pero sabi ng kasa, void daw po ang warranty pag ganon. Ayan ma'am, kasi di ba po nakalock? Pag nag-unlock po, iilaw po to. Gusto nyo po bang i-add natin yon? Ay, ilaw. Sa long distance ma'am, indication, bukod sa nakatupi na side mirrors, indication nyo na kapag ka nakailaw pa po yan, hindi pa nyo pa nalalak yung pinto. Same din po rito sa likod. Pagka naka-unlock po, iilaw po to. Sa ngayon po, hindi po kasi siya umiilaw eh. Kung gusto nyo lang po na i-add na, wala lang po yun. Isang programming lang naman po yun. Sige. Tapos bukod po doon sa reverse, tsaka nga po yung auto lock na pinaka-importante po. Para masimulan yung e-tax coding, syempre kinonekta ko na yung aking scanner. Siya nga pala mga bossing, hindi po lahat ng OBD scanner ay capable para mag e-tax coding. Itong aking scanner na ginagamit dito is setting tool light. Sa mga magtatanong kung saan po makakabili niyan, meron po ako niyan binibenta. Actually, dalawa na lang po ang meron akong stocks niyan. Kaya kapag interested po kayo mga bossing, PM lang po kayo sa page. Ngayon, bago ang magsimula ang e-tax coding, ang una kong ginagawa dyan is nagda-diagnose muna ako. Ini-scan ko muna syempre para makita ko kung merong existing na error codes yung expander na i-e-tax coding ko. Mahirap kasi mga bossing na mamaya nag-e-tax coding lang ako, tapos sa akin pa masisi yung current problem. Bali dito sa e-tax coding natin na gagawin sa kotse ni ma'am, ang mga gagawin natin is yung auto lock, yung reverse beeping sound, yung horn chirp kapag dalawang beses mong pinindot yung lock button sa iyong remote, magkakaroon ng tunog yung iyong bosina. Tapos yung welcome home lights tsaka yung coming home lights, yun nga yung pinapakita ko kanina kay ma'am na magkakaroon ng ilaw yung kanyang DRL tsaka yung taillight niya kapag nag-a-unlock siya ng kanyang kotse. Actually, marami pang features ang expander na nakalock na pwede nating i-unlock, pero hindi ko na nire-recommend kasi sometimes it compromises the safety na. Kagaya na lang kapag inilagay ninyo sa park ang transmission, kusang nag-a-unlock ang inyong mga pinto. Well, yung iba kasi sa atin mga bossing, aminin natin, kapag nasa stoplight, kapag na-traffic, inilalagay sa park ang transmission. So kapag nag-unlock ang inyong mga pinto, prone na kayo sa mga aali-aligid na magnanakaw. Bigla nilang bubuksan yung pinto ninyo, tapos maaagaw ang inyong mga gamit. So, di ba? Inconvenient na, risky pa. So, para sa akin mga bossing, kayo na lang ang bahalang mag-unlock ng pinto ninyo kung talagang bababa na kayo sa sasakyan ninyo. Gaya niyan, bago tayo mag-e-tax coding is may mga lumabas na error code dun sa sasakyan ni ma'am. In-inform ko na rin siya kung paano gagawin para mawala yung problem na yon. Although minor lang naman yung kanyang problem. Proceeding na tayo ngayon sa e-tax coding. Ito ang itsura ng e-tax coding mga boss. Hindi ko na itinutok ng husto ha. Pero may tutorial naman ako kung paano gawin yan. Basta dito is pinapakita ko kay ma'am sa ating client kung ano yung mga binago kong setting sa kanyang sasakyan para alam niya rin na wala akong ibang binago, and also para alam niya kung ano-ano mga features ang inad ko sa kanyang kotse. Pagkatapos nating mag-e-tax coding mga bossing, huwag kayong mag-alala. Laging meron talagang error na lalabas sa ating panel. Tignan nyo. Pag turn on natin ang ating ignition switch, makikita nyo rito sa gauge, lalabas yung isang nakakatakot na problem. Transmission service required. Mga bossing, wala tayong nasira dyan. Wala naman tayong ginalaw sa transmission. Pero lumalabas talaga yan every time na may babaguhin tayo sa e-tax ng expander. Ang kailangan lang natin diyang gawin mga bossing, lumabas, buksan yung hood at tanggalin ang negative terminal ng battery for ilang seconds. In that way, parang inire-reset lang natin ng konti yung system. After ilang seconds, ibalik nyo na yung connection sa battery, tapos check nyo ulit yung ignition natin. Buksan nyo lang yon, makikita nyo, wala na yung error na transmission service required. And sir,
Testing po natin. Ayun po, yung una kong binago, pag nag-double lock po kayo, meron na po siya. Yung unlock, ayun po, nakita nyo po. Ayan po, lock natin, unlock natin. Umilaw na po yung inyong DRL. Hindi lang po siya masyadong halata ngayon. Ayan po. Okay. Ito ma'am sa likod, ganun din. Ito po. Pag nag-unlock, ay nakalock po tayo ngayon. Pag nag-unlock, iilaw na rin po siya. So, sa malayo, may makikita ninyo na kapag nakailaw yan, hindi kayo nakapag-lock. Okay po. Tapos, dito po tayo sa loob, ma'am. Sige ma'am, kahit sa loob na po kaya. So, yun ako, sir. So, first things, ma'am, turn on natin. Kanina ma'am, may lumabas sa transmission service required pero nangyayari po talaga yun. So mag-i-tax programming kami. And wala na po yun once natanggalin natin yung battery connection. Yung kilometer per liter nyo po ngayon na. Kanina naka liter per 100 kilometer. Ngayon, start po natin. Pwede naman na po tayo mag-start. Aircon, okay. So eto ma'am, yung mga binago natin. Wait lang natin yung sa sounds nyo ma'am. Reverse beeping sound. Yan na po. Okay po. So the last thing, ba pag tutunog din siya yung pag malapit na wala po. Ito ma'am is the reverse beeping sound lang. Iba pa rin po yung parking sensor talaga. Yun po yung meron ng ikinakabit na kung familiar po kayo, yung bilog sa likod na wala kasing ibang car na nakaparking dito. Meron si Montero meron nun. Bilog na makikita niyo po sinlaki ng piso I think. Pinapakabit yan. Aftermarket pinapakabit. Si expander po wala nun. Pero ang alam ko yung bagong expander ang meron. Pag malapit na tututututut na bumibilis na, yun meron na po siya nun. Pero ito po ano po, aftermarket po ang papalagay nyo. Pinapakabit na po yun. Bubutasan po yung bumpers ninyo. Then sir, test drive tayo. Ano po, para sa parking po. Auto lock para makita nyo po. Kayo na lang po sir mag-drive. Naka-unlock po kayo sir. Make sure na lang po na naka-unlock. Oo. Okay po. Saan tayo dito? Sige po. 15 kph lang naman po ang need nyo para mag-lock yan eh. Ayun, nag-lock na po. So, solved na po yung problem natin sa auto-lock. I-unlock niya ngayon. Opo, kahit ka na mag-maniover. Unlock. Sige lang, kahit may... Unlock ko? Opo. Yung anak ko kasing isa, hindi mahilig mag-lock. Delikado. Sanay siyang yung sa girlfriend niya, automatic nag-unlock. Pag takbo raw, unlock. Okay na po. Yun. Ano ma'am, para sa amin kasi safety yun, especially pag may mga bata diba? na